welcome nining atong tulumanon ang panahon sa pagtuo yung bus kalagad Badwindel Talibong magiguban o sa ko kaninyo sa ngalan sa atong Arsobispo Archbishop Martin Umuan may station manager sa ngalan sa Father Daryl Rosales atong Chief Executive Officer o sa atong mga kaparian sa lokal nga simbahan nung ti kami sa pagpagiguban ining atong matulunanong tulumanon o tungod kay ni anak kita karon pumasok na tayo sa tinatawag na Kwaresma at ang ating mga kaparian sa lokal na simbahan ay halos araw-araw nagsagawa ng Sacrament of Reconciliation or Confession at itong doktrina na ito sa Santa Iglesia Katolika ay mariing tinuligsa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo. At pakinggan natin ang mga ministro ni Felix Manalo, sila si Bobby Fernandez at si Michael Sandoval, tatalakay tungkol sa Sacrament of Reconciliation. Kanilang sinagot si Attorney Maruel Yasos, ang kasama natin at legal counsel sa Catholic Defenders National, at si Father Abi Argeniosa, yung ating advisor din sa Catholic Defenders. Pakinggan muna natin si Michael Sandoval. Simula sa isang paksa, muli tayo nagpapasintabi sa mga kababayan nating Katoliko. Inuulit-ulit po namin, hindi nyo kami kaaway. Ayaw naming manuligsa, hindi po namin gagawin yun. Ang ginagawa po namin, inihahayag po namin sa inyo ang katotohanan, batay po sa mga talata ng Biblia para tayo makarating sa wastong paraan, magkakasama tayo sa wastong paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Okay, napakinggan niyo na inihahayag o mano nila ang katotohanan. Tingnan po natin kung talagang katotohanan ba ang inihayag ng mga ministro at hindi umano nila tinuligsa ang pananampalataya ng Iglesia Katolika. Kung matatandaan, si Attorney Maruel Yasos, kinansawan ni Ramel Parba at ni Mr. Sandoval sa kanilang programa. Ang nag-uusap diyan, kapatid na Ramil, yung dalawang magkaibigan, si Mr. Abe, yung pare ng Simbahang Katoliko, at saka si Attorney Mars. Attorney Mars. Oh, si Attorney Mars, si Mars. Pero minsan nagkakamali ka ng pronunciation. Ate, minsan mga kasi, como Bisaya, medyo nadudulas. Kasi yung ATTY, ang tama doon ay attorney. Pero sinushortcut mo na Ate Mars. Hindi, Attorney Mars yun. Pasensya na. Yun ba ang tinatawag na hindi pag tuligsa o pangangansyaw sa ating kasama, pero gusto nilang ihayag ang katotohanan. Ginamit nga nila itong Aklat Katoliko at may pahina pa silang ginagamit, pero tingnan natin kung yung binabasa nila at ibinigay na pahina talaga bang nakasulat sa aklat na kanilang binabanggit. Sapagkat sabi nila ay katotohanan lamang. Okay, pakinggan natin muli si Sandoval. Ang paksa po natin ay napakahalaga sapagkat ito ay nauukol sa tinatawag na kumpisal. Pagkukumpisal sa pare ng mga Katoliko. Halaga talaga kahit sa Santa Iglesia Katolika sapagkat tayo'y pumasok na sa Kwaresma. At ito rin at ang sakramento ng Santa Iglesia Katolika na palaging tinuligsa sa iba't ibang programa, radyo man o telebisyon ng mga ministro ni Felix Manalo. Pakinggan natin muli. Kapatid na Bobby, ano ang iminamatwid ng mga Catholic Defenders ukol sa aral nila na pagkukumpisal sa pare ng mga Katoliko? Inuutusan daw ng ating Panginoong Diyos ang mga tao o tayo. Inuutusan tayo ng Panginoong Diyos na magtungo raw sa mga pare para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At Diyos mismo daw po ang nag-utos sa atin. Pakinggan po natin sila. Ginamit nila ang video nila ni Attorney Maruel Yasos at ni Father Abi Argeniosa.
Pakinggan po natin sila. Ayan po ang katanungan. Talaga naman, lagi pong tinatanong yan, Father Abe, no? Kung bakit kailangan pang dumaan sa mga pari ang pagkukumpisal para tayo mapatawad ng Panginoong Diyos sa ating mga pagkakasala. Lagi pong itinatanong yan ng ating mga kaibayo at maging ng mga kapwa po nating Katoliko. Ano po ang katugunan natin sa katanungang yan? Yes, at bilang isang pare, Brother Mars, ako po'y nagagalak na sagutin ang katanungang iyan. Unang-una po, tayo ay inutusan ng Diyos na magtungo sa mga pari para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Diyos po mismo Diyos mismo ang nag-utos, kapatid na Adrian. At dito po'y napakalinaw. Walang inutos ang Diyos na dumiretso lang kayo sa akin. Opo. Sapagkat kapag sinabi mo dumiretso ka sa akin o dumiretso sa Diyos, saan ka pupunta? Sa hangin, titingala ka sa kalapaap? Ang unang ipinapapansin natin dito, kapatid na Bobby, yung sinabi ni Mr. Abe na Sapagkat kapag sinabi mo dumiretso ka sa akin o dumiretso sa Diyos, saan ka pupunta? Sa hangin, titingala ka sa kalapaap? kapatid na Bobby, ayon sa Biblia, mali ba na dumiretso ng pagtawag at pananalangin sa ating Panginoon Diyos? Tumingala, mali ba yon? Hindi mali, kapatid na Michael. Yan mismo ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Mabuti po basahin natin dito po sa Juan 17:1 at 3. At ganito po ang pahayag. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at sa iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Kaya malinaw dito, kapatid na Mike at mga taga-subaybay, na nung manalangin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoong Diyos, ay diretso po sa Panginoong Diyos at nakatingala siya sa langit. Kaya ang tanong, mali ba ang ginawang ito ng ating Panginoong Hesukristo? Okay, yun ang tanong ni Bobby Fernandez na ministro ni Felix Manalo. Mali ba? Hindi mali. Sapagkat ang tinutukoy sa paksa na ginagamit ng mga ministro sa San Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3 ay tungkol sa pagdarasal. Samantalang ang sinasabi ni Father Abe Arganiosa ay tungkol sa kumpisal. Kumpisal. Ngunit mga kapatid na ministro ni Felix Manalo, maayog yun sila mo lubag sa kamatuoran, mga kaigalaan. No? Kumpisal ang gisgutan tungkol sa kumpisal at ang teksto na ginagamit ng mga ministro tungkol sa pagdarasal ng ating Panginoong Hesukristo, hindi yun tungkol sa pangungumpisal. Kaya yung argumento nila, argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Ang totoo, kapatid na Bobby, kung sakali noon buhay na si Mr. Abe at nasa tabi ang ating Panginoon Kristo, marahil katabi pa si Mars. Ano sa palagay mo sasabihin ni Mr. Abe at ni Mars? Baka sabihin niya, Panginoon, mali yung ginawa niyo. Ba't kayo dumiretso? Kailangan niyo ako, pare ako eh. Dapat dumaan kayo sa akin. Ba't nananalangin kayo, tumingin pa kayo sa alapaap? Mali yan. Mali yan. Sa makatwid, mga kapatid at mga... Ang diskusyon ng mga ministro ni Felix Manalo, sapagkat ang ating Panginoon doon mismo nabasa nila sa San Juan 17:1 ay nakatingala, nagdarasal sa Ama. Sabi nila, pag si Father Abe Arganiosa ay nandyan sa panahon na yon, sasabihin umano ni Father Abe, mali kayo, Panginoon. Mga kapatid, kung tingnan natin ang konteksto, hindi yun tungkol sa kumpisal. Halimbawa, kung ang argumento sa mga ministro ni Felix Manalo, diretso na huminging kapatawaran, tingnan po natin kung sa Biblia, Cebuano Bible muna ang ating gagamitin, Ecclesiastes 5:6. Ang sabi nito sa Cebuano,
Ayaw kaulaw sa pagsugid sa inyong mga sala. Isugid kini sa pari sa Dios aron mapasaylo kamo. Ecclesiastes 5:6. Huwag kayong mahiya na ikumpisal ang inyong kasalanan, ikumpisal ito sa pari sa Dios upang mapatawad kayo. Now, sabi ni Michael Sandoval, Kapatid na Bobby, kung sakali noon buhay na si Mr. Abe at nasa tabi ang ating Panginoon Kristo, marahil ikatabi pa si Mars. Ano sa palagay mong sasabihin ni Mr. Abe at ni Mars? Baka sabihin niya, Panginoon, mali yung ginawa nyo. Ba't kayo dumiretso? Kailangan nyo ako, pare ako eh. Dapat dumaan kayo sa akin. Ba't nananalangin kayo, tumingin pa kayo sa alapaap? Mali yan. Mali yan. kung nagkataon na si Father Abi nandoon sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, baka sasabihin umano ni Father Abi, mali kayo Panginoon. Hindi yan totoo, sapagkat ang ginawa ng ating Panginoon ay hindi kumpisal. Yun ay tungkol sa pagdarasal. Okay. Pero, tingnan natin sa Biblia. Wala ba sa Biblia na ang makasalanan ay dumaan sa tao ng Diyos at siya'y pinatawad? Gamitin po natin ang magandang balita Biblia sa Ikalawang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ay tungkol sa kasalanan ni Propeta David na siya'y pinatawad ni Yahweh sa pamamagitan ni Nathan. Ito ang ating mababasa. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngayon, saan ba dumaan si David nang humingi ng kapatawaran kay Yahweh sa pamamagitan sa tao ng Diyos na si Nathan? Baka kung sa panahon na ito si Bobby Fernandez at Michael Sandoval ay nandoon, sasabihin siguro ng mga ministro ni Manalo, Propeta David, nagkamali ka. Huwag ka nang dadaan kay Nathan. Dapat diretso ka na lang ng Diyos. Hindi na kailangan si Nathan. Baka yon ang sasabihin ng mga ministro ni Felix Manalo. Ha? Pero, bakit ba na mabasa natin si David ay pinatawad ni Yahweh sa pamamagitan sa kaniyang tao na si Nathan? Yung aral nila na dapat diretso lamang. Meron ba tayong mabasa sa Biblia, sa banal na kasulatan, na may mga taong makasalanan na dumiretso sa Diyos upang humingi ng kapatawaran, ngunit sila'y ipinabalik at inutusan, lumapit kayo kay Job, sapagkat si Job ang aking pakinggan. Saan ba natin yan mababasa? Job, Kapitulo 42, versikulo 7 hanggang 8. Ito ang ating mabasa. Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Timaniyo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinasabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginagawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at susunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang pakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kasalanan dahil sa hindi ninyo paghalad ng buong katotohanan tulad ng ginawa niya. Ngayon, ang tanong, kung ang doktrina ng mga ministro ni Felix Manalo
Hindi na kailangan pang lumapit sa tao ng Diyos. Diretso na lang sa Diyos mismo, sapagkat mali umano na lumapit ka pa sa tao ng Diyos. Ang tanong, bakit po ba yung tatlong tao na nagkasala, sila'y dumiretso sa Diyos? Sila na may pinakinggan ng Diyos. Ngunit ano ang sabi ng Diyos? Pumunta kayo kay Job. Siya ang magdasal para sa inyo, sapagkat siya ang pakinggan ko. Baka kung sa panahon na yon, itong mga ministro ni Felix Manalo na si Bobby Fernandez at Sandoval nandun, baka sila'y mag-object. Mali yan. Panginoon, dapat diretso na. Huwag na, hindi na kailangan na pumunta pa kayo. Ano pang kabuluhan? Ano pang kabuluhan kung pumunta pa siya? Diretso na sa iyo. Baka yun ang sasabihin ng mga ministro ni Felix Manalo. Okay, pakinggan natin sila muli. Akin, ba't nananalangin kayo, tumingin pa kayo sa alapaap? Mali yan. Mali yan. Sa makatwid, mga kapatid at mga televiewers namin, sa simula pa lang, maling-mali na po ang itinuturo ni Mr. Abe na kung mananalangin daw po ay diretso at nakatingala sa langit. May kumpas pa siya. Sabi ni Michael Sandoval, maling-mali sa simula pa lamang ang tinuro ni Father Abe na kung manalangin, diretso sa langit. Hindi naman yan sinabi ni Father Abe kung napakinggan niyo ang kanilang ipinakitang video. Ang sinabi ni Father Abe tungkol sa confession, hindi tungkol sa pagdarasal. Ngayon po mga kapatid, saan ba natin mababasa na kailangan ang pare para sa kapatawaran ng mga kasalanan? Kapatid na Adrian, saan po ba natin mababasa itong utos ng Diyos na kailangan ng mga pare sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan? Dito po babasahin ko po sa Levitico Kapitulo 5, versikulo 5. At mangyayari na pagka siya'y magiging makasalanan sa isa sa mga bagay na ito, ay kanyang isasaysay yaong kanyang ipinagkasala at dadalhin niya sa Panginoon ang handog niya dahil sa pagkakasala. Dahil sa kasalanang pinagkasalanan niya ay isang babae na kinuha sa kawan, isang kordero o isang kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan, at itutubo sa kanya ng saserdote tungkol sa kanyang kasalanan. Napakalinaw po sa kabatiran ng lahat yung salitang saserdote. Ang translation po noon ay pare. Totoo po ba ang sinabi nila na walang kapangyarihan ang mga pare? Okay, pakinggan po natin itong kasama mismo ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kagilaan, kung wala pa sa Biblia na ang pare ay may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan. Pakinggan po natin ang kanilang kasamang ministro din. Kaibigan, ano po ang pinagbabatayan ng mga paring Katoliko sa di umano ay karapatan nila na magpatawad ng kasalanan? Kaya po nila itinuturo na sa kanila ikumpisal ang kasalanan. Noong araw ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo, noong lubhang hapon na at nasasara ang mga pintuan ng bahay na pinagkakatipunan ng mga disipulo, sa takot sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at napakita sa gitna nila at nagwika, "Ang kapayapaan ay sumainyo." Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at tagiliran. Nangatuwa nga ang mga disipulo pagkakita nila sa Panginoon nila, at sinabi ngang muli ni Jesus sa kanila, "Ang kapayapaan ay sumainyo. Katulad na ako'y sinugo ng aking Ama, gayon din naman kayo'y sinusugo ko." Pagkasabi ng mga wikang ito, hiningahan niya sila at sinabi sa kanila, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan niyaong patatawarin ninyo ay ipinatatawad sa kanila, at ang mga kasalanan niyaong hindi ninyo patatawarin ay hindi ipinatatawad sa kanila." Ganito ang isinasaad: ngayon ang kapangyarihang makapagpatawad ng mga kasalanan ay nasa mga obispo at mga pari
ng Iglesia Katolika. Tunay nga, ang kapangyarihang hindi ibinigay ng Diyos sa mga anghel at mga arkanghel man at sa alin pa mang pulutong na nasa langit, ay ibinigay niya sa mga taong nagpapari na sinabi sa kanila, ang lahat na inyong talian sa ibabaw ng lupa ay tatalian naman sa langit, at ang lahat na inyong kalagan dito sa lupa ay kakalagan naman sa langit. Mateo 18:18. Ang mga saserdote ay nagpapatawad ng mga kasalanan sa sakramentong pagkukumpisal sa lugar ng Diyos. Ang kapangyarihan daw ngayon na makapagpatawad ng kasalanan ay nasa mga obispo at pari ng Iglesia Katolika. At iyan daw, kapatid na Victor, ay ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanila. At sino pa raw ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na magpatawad sa kanilang kasalanan o sa kasalanan ng tao? Ang Panginoon Jesucristo man daw po ay nagbigay sa kanila ng karapatan. Sabi na ang mga kaparian ay may kapangyarihan sa konfesyon. Ito'y hindi ibinigay kahit sa mga anghel o arkanghel. Ito'y ibinigay sa mga pari lamang. Okay, balikan natin si Michael Sandoval sa naturang diskusyon. Talagang dapat ipahayag ang kasalanan. Pero wala sa talata na ginagamit nilang batayan na sa pare dapat ipahayag. Pero paano pinipilipit ni Mr. Abe yung nasabing talata? Ang sabi ni Mr. Abe, Pero itong matindi dito, ihahatog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, pag hindi hinandog yun ng pari, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Pag ayaw niyang lumapit sa pari, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. O kapatid na Bobby, yan ba'y mali o hindi tama? pareho. Mali at hindi tama. Kung nating pakinggan ang kanilang diskusyon, lalong maling-mali ang kanilang ipalitaw na ang turo o mano ni Father Abe Argianusa ay tungkol sa pagdarasal. Dapat dumaan kayo sa akin. Ba't nananalangin kayo, tumingin pa kayo sa alapaap? Mali yan. Mali yan. Sa makatwid, mga kapatid at Kundi malinaw tungkol yon sa sakramento ng kumpisal. Brother Pars, ang hawak ko po dito ngayon, ito pong ang magandang balita Biblia. No? This is 2005 published translation. At sabi po dito sa nasabing talata, no, Leviticus chapter 5 verse 5, kung magkasala ang sinuman sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan, that is confessing sa wikang English, Brother Mars. Confess. At upang siya'y mapatawad, dito po sa verse 6, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Pero itong matindi dito, ihahatog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, pag hindi hinandog yun ng pari, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Pag ayaw niyang lumapit sa pare, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Kaya yan ay batas ng Diyos, utos ito ni Yahweh. At pagkatapos, ito yung batas sa templo pa sa Jerusalem nung araw. Malinaw ang sinabi ni Father Abe. Saan po ba natin mabasa na kailangan ang pare para sa kapatawaran ng kasalanan? Pero batay sa ginagamit na teksto nila ni Attorney Maruel Yasos at Father Abe Argianusa, malinaw. Ito'y nagribat na sa panindigan ng mga Iglesia ni Cristo, sapagkat sabi nila, hindi na pwedeng dumaan pa sa pare, diretso na lang. Batay sa Levitico Kapitulo 5, versikulo 5. Bakit po ba kailangan pa ang pare sa pag-alay upang mapatawad ang kasalanan ng tao? Bakit pa? Hindi na lang diretso, wag na lang kayong lumapit sa pare. Baka sasabihin ng mga ministro ni Felix Manalo kung nandoon sila si Sandoval at Bobby Fernandez, wag na kayong lumapit sa pare. Diretso na lang kayo sa Diyos. Mag-alay na lang kayo. Ang explanation ni Father Abe Argianusa,
tungkol sa batas ng Diyos noong una pa. No, noong una pa, sa panahon pa ng Judaismo, na kailangan talaga ang pare. Sapagkat kung ang pananampalataya ng Iglesia ni Felix Manalo, hindi na kailangan ang pare. Sa bagay, wala naman silang pare. Pero nagtaka tayo, bakit sa kanilang Pasugo Magazine, tinatawag si Felix Manalo na obispo? Ang sinasabi sa Leviticus Kapitulo 5, versikulo 5, hanggang 6, kailangan ang pare. Upang mapatawad ang taong may kasalanan noon pang unang panahon, sa panahon pa ng mga Hudyo. So, anong sabi ni Sandoval tungkol sa naturang talata? Sana kapatid na Bobby ay napansin ng ating mga sumusubaybay na ang ginamit ni Mr. Abby na talata ay ang nasa Levitico 5:5 hanggang 6 para po patunayang ang pangungumpisal o pagpapahayag daw ng mga kasalanan ay dapat gawin sa pare. Pero sa talatang binasa, may sinabi bang sa pare? Ulit para mapansin nila. May sinabi bang sa pare dapat mangumpisal? Walang ganon, kapatid na Michael. Walang ganon. Wala. Ang totoo, napakalinaw naman siya mismo ang bumasa eh. Pakinggan natin siya uli. Kung magkasala ang sinuman sa alinmang paraan na banggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan, that is confessing sa wikang English, Brother Mars. Talagang dapat ipahayag ang kasalanan. Pero wala sa talata na ginagamit nilang batayan na sa pare dapat ipahayag. Pero walang ganon. Sabi ni Bobby, walang ganon. Bakit? Kung gusto nila ng letra por letra, meron pa bang sinasabi, dapat hindi kayo mangungumpisal sa pare? Lalo lang, walang ganon. Wala umano sa talata. Ang Biblia, hindi po isa lang na talata ito. Alam nyo yan, no? Kahit kayo na mag-discuss tungkol sa doktrina ng Iglesia ni Cristo, hindi patunayan sa iisa lamang na talata. Ang ginagamit ni Father Avi Argeniosa at Attorney Maruel Yasos, malinaw, isa lang sa mga batayan kung bakit lumapit ang tao sa pare upang mangungumpisal, sapagkat pinatunayan ni Father Abe na mula pa noong panahon ng mga Hudyo ang proseso upang mapatawad ang kasalanan ay pumunta sa pare at ang pare ay mag-alay. No? Pero ito matindi dito. Ihahatog ito ng pare upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, pag hindi hinandog yun ng pare, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Pag ayaw niyang lumapit sa pare, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. No, ngayon, kung sabi ng mga ministro ni Manalo, maling-mali. Bakit? Hindi sinabi, huwag na lang kayong pumunta sa pare. Diretso na lang kayong mag-alay sa kasalanan ninyo upang mapatawad kayo sa inyong kasalanan. So, malinaw na sino ngayon ang maling-mali. Okay, pakinggan natin sila muli. Papansin nila, may sinabi bang sa pare dapat mangumpisal? Walang ganon, kapatid na Michael. Walang ganon. Wala. Ang totoo, napakalinaw naman siya mismo ang bumasa eh. Pakinggan natin siya uli. Kung magkasala ang sinuman sa alinmang paraan na banggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan, that is confessing sa wikang English, Brother Mars. Talagang dapat ipahayag ang kasalanan. Pero wala sa talata na ginagamit nilang batayan na sa pare dapat ipahayag. Pero paano pinipilipit ni Mr. Abe yung nasabing talata? Ang sabi ni Mr. Abe, pero ito matindi dito. Ihahatog ito ng pare upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, pag hindi hinandog yun ng pare, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Pag ayaw niyang lumapit sa pare, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. May dalawang bagay kaming nais na ipapansin sa inyo, mga mahal na taga-subaybay. Una, talagang nakasulat ipahahayag ang kasalanan. Pero hindi po binanggit sa talata na sa pare
na yan ang translation nila sa saserdote. Ihahandog ito ng pare. Sino ang maghandog? Ang pare. Kung ang doktrina ng Iglesia ni Cristo, huwag na kayong lumapit ng pare. Aba, kung sa panahon na ito'y isulat, sa Leviticus Kapitulo 5, versikulo 6, baka sasabihin ng mga ministro ni Felix Manalo, mali ito. Huwag na kayong lumapit ng pare. Diretso na lang kayo ng Diyos. Patuloy natin. Sabing talata, no, Leviticus chapter 5 verse 5, kung magkasala ang sinuman sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan, that is confessing sa wikang Ingles, Brother Mars. Confess. At upang siya'y mapatawad, dito po sa verse 6, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Pero ito matindi dito. Ihahandog ito ng pari upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, pag hindi hinandog yun ng pari, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Pag ayaw niyang lumapit sa pari, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. Kaya yan ay batas ng Diyos, utos ito ni Yahweh. At pagkatapos, ito yung batas sa templo pa sa Jerusalem nung araw. Hanggang nakasusulat, ipahayag ang kasalanan. Ibay. Una, talagang nakasulat ipahahayag ang kasalanan. Pero hindi po binanggit sa talata na sa pare, na yan ang translation nila sa saserdote. Ikalawa, talagang ang hihingi ng kapatawaran ng kasalanan ay maghahandog. At ang mangunguna sa paghahandog ay ang saserdote, kapatid na Michael. Kaya ipinagdidiinan natin, hindi po sinabing sa saserdote o pare hihingi ng tawad o mangungumpisa. Hindi binanggit sa naturang talata na sa pare. Baka hindi pa nabasa ng mga ministro ni Felix Manalo ang nakasulat sa Ecclesiastes 5:6. Pakibasa nga, sapagkat marami kayong version sa Cebuano. Ayaw kaulaw sa pagsugid sa inyong mga sala, isugid kini sa pari sa Dios, aron mapasaylo kamo sa inyong mga sala. Baka hindi nabasa yan ng mga ministro ni Manalo. At kung pakinggan naman natin yung isa sa kanilang ministro na may programa, malinaw, binasa ang talata na ang pari ay may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan. Ang kapayapaan ay sumainyo. Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at tagiliran. Nangatuwa nga ang mga disipulo pagkakita nila sa Panginoon nila at sinabi ngang muli ni Jesus sa kanila, ang kapayapaan ay sumainyo. Katulad na ako'y sinugo ng aking ama, gayon din naman kayo'y sinusugo ko. Pagkasabi ng mga wikang ito, hiningahan niya sila at sinabi sa kanila, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga kasalanan niyaong patatawarin ninyo ay ipinatatawad sa kanila. At ang mga kasalanan niyaong hindi ninyo patatawarin ay hindi ipinatatawad sa kanila. Ang kapangyarihan daw ngayon na makapagpatawad ng kasalanan ay nasa mga obispo at pari ng Iglesia Katolika. At iyan daw, kapatid na Victor, ay ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanila. At sino pa raw ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na magpatawad sa kanilang kasalanan o sa kasalanan ng tao? Ang Panginoon Jesucristo man daw po ay nagbigay sa kanila ng karapatan. Okay. Ating pakinggan si Bobby Fernandez. Ikalawa, talagang ang hihingi ng kapatawaran ng kasalanan ay maghahandog. At ang mangunguna sa paghahandog ay ang saserdote, kapatid na Michael. Malinaw na ang makasalanan ay maghahandog. At ang maghahandog ay ang saserdote kon pare. No? Kaya, kung ang pananampalataya at maling aral ng Iglesia ni Felix Manalo, hindi na kailangan pa ang pare. Bakit kailangan pa na ang pare ang maghandog? Upang mapatawad ang naturang tao na may kasalanan. So,
gibang-giba ang doktrina ng Iglesia ni Felix Manalo tungkol nito. Patuloy po natin. Pero, sa talatang binasa, may sinabi bang sa pare, ulit para mapansin nila, may sinabi bang sa pare dapat mangumpisal? Walang ganon, kapatid na Michael. Bakit? Hindi nyo ba alam na may mabasa yan sa Biblia? Di ba? Sa doktrina nyo, meron kayong iba't ibang version ng Biblia? Wala ba kayo talagang nabasa? Bakit binasa mismo ng kasama ninyo na ang pare ay may kapangyarihan sa pagpatawad ng kasalanan at ang kapangyarihan ito ay hindi ibinigay ng mga anghel kundi ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga pare? Ang kapangyarihan daw ngayon na makapagpatawad ng kasalanan ay nasa mga obispo at pare ng Iglesia Katolika. At iyan daw, kapatid na Victor, ay ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanila. At sino pa raw ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na magpatawad sa kanilang kasalanan o sa kasalanan ng tao? Ang Panginoon Jesucristo man daw po ay nagbigay sa kanila ng karapatan. Si Jesucristo ay nagbigay nitong kapangyarihang makapagpatawad ng mga kasalanan, hindi lamang sa kanyang mga apostol, ngunit pati sa lahat ng maging kahalili nila sa pagkasaserdote hanggang sa katapusan ng mundo, na siyang itinuturo at pinaniwalaan ng Santa Iglesia. Paano po ba isinasagawa ng mga pare yung di umano ay kapangyarihan nila na magpatawad ng kasalanan? Sa pamamagitan daw po ng pagkukumpisal. Yung kasalanan na kaya daw na maipatawad ng pare, aling kasalanan daw yon? Yun daw pong kasalanang mortal at venial na ikinukumpisal at pinagsisisihan ng Ano kasalanan. yung dahilan, kapatid na Victor, na sinasabi nila kung bakit daw na sa konfesor o sa pari dapat na hingin yung kapatawaran ng kasalanan? Sapagkat hanggat hindi raw po ito ikinukumpisal ay hindi malalaman kung ipatatawad o hindi yung mga kasalanan. Okay, ituloy po natin. Paano ngayon yung sinabi kanina ni Mr. Aben na Pag ayaw niyang lumapit sa pare, hindi siya mapapatawad sa kasalanan. o kapatid na Bobby, yan ba'y mali o hindi tama? Pareho. Mali at hindi tama. Sabi niya, ito ba'y mali o hindi tama? Ang sabi naman ni Bobby Fernandez, Pareho. Mali at hindi tama. mali at hindi tama. Okay. Tingnan natin. Balikan natin itong 2 Samuel na nakasulat tungkol kay Propeta David na humingi ng kapatawaran kay Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Nathan. Saan po natin yan mababasa? Sa 2 Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13. Ito ang mabasa natin. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Sino ang nagpatawad kay David? Si Yahweh. Sa pamamagitan kay Nathan. Anong masasabi ng mga ministro ni Manalo tungkol nito? Na Bobby, yan ba'y mali o hindi tama? Pareho. Mali at hindi tama. Kang nasulat na ito na si Propeta David pumunta kay Nathan at siya ay humihingi ng kapatawaran kay Yahweh at si Nathan naman ang nagpatawad sa ngalan ni Yahweh. Baka sasabihin nila, mali at hindi tama ang ginagawa ni Nathan. Dapat si David dumiretso ng Diyos. Huwag ka nang dadaan kay Nathan. Yan siguro ang sasabihin nila. Okay, patuloy po natin. Ba't mo nasabi kapatid na Bobby na mali at hindi tama? Mabuti, basahin po natin. Dito po sa awit 32:5, dito po sa salid na King James Version, ganito po ang ating mababasa. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Okay, sa awit 32:5 na kanilang ginagamit, kung mabasa ba ang sinasabing dumiretso na kayo, hindi na kailangan ang pare. I will confess my sin to the Lord, provided saan idaan. Ecclesiastes 5:6,
isugid kini sa pari sa Dios og mapasaylo kamo. Baka hindi yan nabasa ng mga ministro ni Manalo. At katunayan na kailangan talaga ang pari, malinaw. Ginagamit natin ang Ikalawang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13, na si Propeta David nang humingi ng kapatawaran kay Yahweh. Si Propeta Nathan ang nagpatawad sa ngalan ni Yahweh. Malinaw yan. Okay, patuloy natin. Granting na yun nga ang translation, kapatid na Michael, doon sa salitang saserdote, tinumbasan nila ng pare. Pero itong dapat nating maunawaan. Talagang meron pong mga saserdote sa panahon po ng bayang Israel. Meron ding saserdote sa panahon po ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Pero, yung mga pari ngayon ng Iglesia Katolika ay ibang-iba kaysa mga saserdote noon, kapatid na Michael. Bakit natin sinabing iba ang mga saserdote noon sa bayang Israel kung ihahambing sa mga pare ngayon ng Iglesia Katolika Romana? Kung iisa-isahin po natin, kulang po ang ating panahon. Ang isa po roon, ang mga saserdote doon sa bayang Israel noon ay may asawa at mga anak, gaya po ni Aaron. Ganito po ang ating mababasa sa Exodo 6, ang talata po ay 23. Napangasawa ni Aaron sa Elizabeth, na kapatid ni Naason. At dito naman po sa Exodo 29:1, ito pong ating mababasa. Ganito ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki bilang mga saserdote. Kaya si Aaron ay may asawa at mga anak at itinalaga bilang isa sa mga saserdote sa panahon ng bayang Israel. Pero sa kabilang dako, mga kaibigan, ano naman ang kalagayan ng mga paring Katoliko? Sila po ba ay pinahihintulutang magkaroon ng asawa at mga anak? Hindi, kapatid na Michael. Ito po, babasahin natin dito po sa aklat ng Iglesia Katolika ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ang tinutukoy, ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote. Ito po ang kanilang mga pare, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. Sabi ng mga ministro ni Felix Manalo, totoo naman na may pare sa Lumang Tipan. Ngunit, ibang-iba ito sa pare ng Iglesia Katolika sapagkat ginamit niya ang talata na ang pare noong unang panahon ay may asawa. Samantala, ang pare ng Iglesia Katolika walang asawa. Ginamit pa nila itong aklat, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons na palagi nilang ginagamit sa pagdoktrina at propaganda sa plaza. So ibang-iba umano ang pare ng Romano Katoliko sa pare sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, totoo po ba yun? Baka hindi alam ng mga ministro ni Felix Manalo na ang ating Panginoong Hesukristo mismo ay pare. Okay. Saan ba natin mabasa na ang ating Panginoong Hesukristo ay pare? Sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1, ito ang ating mabasa sa Magandang Balita Biblia. Mga hinerang na kapatid at kasama ng pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang pinakapunong pare. Ay hindi sinasabi na siya ang executive minister o ministro. Hindi sinasabi. Ang sinasabi sa naturang talata, siya ang punong pare. No. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ang punong pare, ano ba yung utos? Inutos ba ng ating Panginoong Hesukristo na para sa kaharian ng Diyos, kailangan ang kanyang pinili ay mag-aasawa?
Mateo Kapitulo 19, versikulo 12. Ito ang nakasulat. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Iba namay dahil sa kagagawan ng ibang tao. Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo na binanggit sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1, siya'y Pangulong Pari sa ating pananampalataya. At itong Pangulong Pari sa ating pananampalataya, malinaw ang utos. May mga lalaking hindi nag-aasawa. Anong dahilan na hindi nag-aasawa? Meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Anong sabi niya? Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Pero ano ang turo ng mga ministro ni Manalo? Ang di pag-aasawa ay aral ng demonyo. Pakinggan po natin sila. Pagka Biblia ang ating binasa, kapatid na Bobby, yung bang pagbabawal ng pag-aasawa, sana wag naman silang magdaramdam sa atin. Yan ba'y aral ng Diyos batay kay Apostol Pablo? Yan nga ang nakalulungkot, kapatid na Michael. Hindi po aral ng Diyos, kundi aral po ng demonyo. Dito po sa unang Timoteo 4:1 at 3, ganito po ang ating mababasa. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Napakalinaw po ang nabasa natin. Ang aral na sinusunod ng mga paring Katoliko ay hindi po aral ng Diyos, kundi aral po ng demonyo. Ito ay palaging ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo, ang unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, at tapos isusunod nila itong aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbons, at sabi nila malinaw na ang Espiritu'y nagsasabi na sa huling araw. Sino po ba ang lumitaw sa huling araw? Di ba ang Iglesia ni Cristo? Hindi mag-aasawa. Sino po ba ang nagtuturo na yung mga nag-aaral sa pagkaministro, habang nag-aaral, hindi pwedeng mag-aasawa? Meron ba yan sa Biblia? Pag mag-aaral ka sa New Era University, New Era pala, na hindi ka muna mag-aasawa, meron ba yan sa Biblia? Pero, kung matatandaan natin, yung sabi ni Ramil Parba, may footnote. Bakit hindi niyo binabasa ang footnote? Meron kayong tinatago. Ang tanong lang po namin kay Mr. Abe na pare ng Iglesia Katolika at si Attorney Mars, bakit kaya hindi ninyo binabasa, Mr. Abe at Mr. Mars, ang footnote nitong Abriol version? May itinatago sila rito, kapatid na Michael, kasi maliwanag dito sa footnote, napapanood naman po nila sa... Ano po ba ang sinasabi sa footnote? Tungkol sa palagi nilang ginagamit na teksto sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Malinaw ang binabanggit sa footnote kung sino ang tinutukoy nito. Ito ang mabasa natin. He speaks of the Gnostics, the Marcionites, the Ineratites, the Menicians, and other ancient heretics
who absolutely condemn marriage and the use of all kind of meat. So, ang tinutukoy pala nito, yung mga heretics na Gnosticos o Albigensian heresy. Sabi ni Ramel, may footnote. Bakit kaya hindi ninyo binabasa, Mr. Abe at Mr. Mars, ang footnote? So mapapansin natin dito, hindi sila fair kapatid na Michael. May itinatago sila. Mabubuko kasi sila. Mabubuko sila kapag ang binasa nila, kung binasa nila yung footnote. Si Bobby, bakit hindi nyo binabasa? Di ba mahilig kayo sa footnote? Bakit hindi nyo binabasa? Anong masasabi ni Ramel Parma niyan? May itinatago sila rito, kapatid na Michael, kasi maliwanag dito sa footnote. So mapapansin natin dito, hindi sila fair kapatid na Michael. May itinatago sila. Mabubuko kasi sila pagka itong si Abe at saka si Attorney Maruel, mabubuko sila kapag ang binasa nila, kung binasa nila yung footnote. Sabi ni Parbayan, unfair kayo, may tinatago kayo. Now, kung ang argumento nila, dahil ito'y palaging ginagamit nila na ang hindi pag-aasawa ay aral ng demonyo, at nang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 12, meron namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito nang may kakayahang tumanggap nito. Malinaw mga kapatid na may mga nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Kung sa panahon na sinabi ito ng ating Panginoong Hesukristo, kung naroon pa si Ministro Bobby Fernandez at yung kaniyang friend na si Sandoval, pagkasasabayin nila, huwag mong ituro yan, Panginoon, na may hindi mag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit sapagkat sa demonyo yan. Baka yun ang sasabihin ng mga ministro ni Felix Manalo. Yung turo mo, Panginoon, sa demonyo yan. Dahil hindi nila binabasa kung ano ang tinutukoy sa footnote sa 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 at ituloy nila sa 3. Ito pala'y tumutukoy sa mga early heretics na Gnosticos at yung tinatawag na Albigensian heresy na nagsimula sa Albi, France. Okay. Si San Pablo, siya ang nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3. Ang tanong, si San Pablo ba na author? Because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Si San Pablo ba na nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, 3, siya ba'y ministro ni Manalo o siya'y isang pare? Pakinggan po natin ang sabi ni San Pablo ayon sa nakasulat sa Roma Kapitulo 15, versikulo 16. Ito ang nakasulat. Sabi ni San Pablo, upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkulin gaya ng isang pare sa mga hintil. Ano ang tungkulin ni San Pablo? Batay sa nakasulat, ang nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, si San Pablo ang author niyan, hanggang 3, siya po'y pare. At dahil si San Pablo ay pare, siya ba'y tinatawag na ama ng ating pananampalataya? Pakinggan po natin ang nakasulat. Unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 15.
Sabi ni San Pablo, ito, kahit magkaroon pa kayo ng maraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayo'y nagiging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Malinaw ang sinabi ni San Pablo sa Roma Kapitulo 15, versikulo 16, siya ay pare. Si San Pablo na isang pare, sabi niya, nagiging ama siya sa pamamagitan ng pagdala sa mabuting balita. Ang tanong, kung si San Pablo ay pare at siya ay tinatawag na ama sa pananampalataya, si San Pablo ba na may akda o nagsulat sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, siya ba'y may asawa o wala siyang asawa? Pakinggan po natin ang nakasulat sa unang Korinto Kapitulo 7, ang talata ay 8. Ito ang sabi ni San Pablo. Ito naman ang mensahe ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda. Mabuti pa sa kanila ang mananatiling katulad ko na walang asawa. Malinaw. Anong sinabi ni San Pablo? Mabuti pa sa kanila na magiging katulad ko na walang asawa. So, balikan natin. Sa Roma Kapitulo 15:16, sinabi ni San Pablo na siya'y pare. Unang Korinto Kapitulo 4, versikulo 15, siya'y tinatawag na ama ng ating pananampalataya. At siya ay walang asawa. Okay. Kung ang argument, okay, ibalik natin sa kanila. Siguro, kung sa panahon na naisulat ito ni San Pablo, na yung mga walang asawa, mas mabuti pang manantiling walang asawa, katulad ni San Pablo, baka sasabihin ng mga ministro ni Felix Manalo, mali yan, maling-mali. Hindi tama, mali pa. O kapatid na Bobby, yan ba'y mali o hindi tama? Pareho. Mali at hindi tama. Sapagkat ang aral na walang asawa ay aral yan ng demonyo. At pagka Biblia ang ating binasa, kapatid na Bobby, yung bang pagbabawal ng pag-aasawa, sana wag naman silang magdaramdam sa atin. Yan ba'y aral ng Diyos batay kay Apostol Pablo? Yan nga ang nakalulungkot, kapatid na Michael. Hindi po aral ng Diyos, kundi aral po ng demonyo. Nako. Okay. Tungkol sa pagsagot sa mga ministro ni Felix Manalo, lalo na sa sakramento ng kumpisal na itinalakay nila ni Father Avi Arganiosa at Atty. Maruel, at sinagot naman ng mga ministro at ating sinagot ang kanilang maling interpretasyon, at sabi nila, hindi naman ito pagtuligsa, sinabi lang namin ang katotohanan. Okay, tingnan natin kung talaga bang katotohanan ang sinabi ng mga ministro. Sinagot natin ang tungkol sa maling pagkaintindi sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3 na palagi nilang ginagamit at sinasabing ang Katoliko ang katuparan nito, ngunit may footnote at mahilig silang gumagamit sa footnote as reference dahil sinasabi ni Ramel Parba na napakinggan niyo, bakit po ba hindi nila binabasa ang footnote? Meron kayong tinatago. Bakit kaya hindi ninyo binabasa, Mr. Abe at Mr. Mars, ang footnote nitong Abriol version? May itinatago sila rito, kapatid na Michael. Hindi sila fair kapatid na Michael. May itinatago sila.
mabubuko kasi sila. Mabubuko sila kapag ka ang binasa nila, kung binasa nila yung footnote. Ang sabi ni Barbarian, unfair kayo. Okay. So, ipatuloy natin ang napakinggan ang diskusyon nila ni Ministro Bobby Fernandez at ni Michael Sandoval tungkol sa kanilang sagot nila ni Father Avi Arganiosa sa aral ng Santa Iglesia Katolika tungkol sa Sacrament of Reconciliation. Paano natin maaasahang aral ng Diyos ang kanilang ituturo, kapatid na Michael? Kaya magkaiba po ang pare o saserdote ng Iglesia Katolika Romana kung ihahambing po sa mga saserdote sa panahon ng bayang Israel. Sabi ni Michael Sandoval, magkaiba po. Totoo, magkaiba. Pero hindi ibig sabihin na ang saserdote o pare ng Iglesia Apostolika Katolika Romana ay hindi pare na nasa linya mismo ng mga apostoles at ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat binabasa natin sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 1 ng ating Panginoong Hesukristo, ang Pangulong Pare sa ating pananampalataya. At siya na Pangulong Pare sa ating pananampalataya, binasa rin natin ang San Mateo Kapitulo 19, versikulo 12, siya ay nagtuturo na may mga lalaking hindi nag-aasawa para sa kaharian ng langit. At ginamit din natin ang sulat ni San Pablo sapagkat si San Pablo ang may akda sa palaging ginagamit ng mga ministro na unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, na bawal ang pag-aasawa, aral ng demonyo, pero sa footnote, malinaw pa raw, ang tinutukoy nito ay yung Gnosticos or Albigensian heresy. Sapagkat kung talagang ang hindi pag-aasawa ay aral ng demonyo, bakit sinasabi sa may akda sa naturang talata na si San Pablo na yung mga hindi nag-aasawa, mas mabuti pang mananatili kayong walang asawa katulad ko. Kung ang hindi pag-aasawa ay aral ng demonyo, dapat ang sasabihin ni San Pablo, yung mga walang asawa, dapat mag-asawa na kayo sapagkat aral yan ng demonyo. Ako, nawawalang asawa, maghahanap ako ng asawa. Pero malinaw, sinabi ni San Pablo na yung mga walang asawa, yung mga byuda, mas mabuti pang manatili kayong walang asawa katulad ko. Bakit? Ano ang dahilan? Tingnan natin ang sinabi ni San Pablo sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 32. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit kakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kaniyang asawa. Sa 34, anong sabi ni San Pablo? Dahil dito'y hati ang kaniyang malasakit. Gayon din naman ang pinagkaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon. So, malinaw. Kung ito ang sinulat ni San Pablo at ang pananampalataya ng mga ministro ni Manalo na ang walang asawa ay aral ng demonyo, baka sa panahon ng isulat ito ni San Pablo at itong sila si Bobby Fernandez at Michael Sandoval ng mga ministro ni Felix Manalo,
kung nandun pa sila sa panahon na isinulat ito ni San Pablo, baka sasabihin nila, aba, hindi tama at maling-mali yan sapagkat yung sulat mo ay aral yan ng mga demonyo. Baka yun ang sasabihin ng mga ministro ni Felix Manalo. Okay. Ipatuloy natin ang kanilang diskusyon. Siya ang ating tagapamagitan sa Diyos. Sino ang ipinakikilalang tagapamagitan natin sa Diyos? Ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Michael at mga taga-subaybay. Oo, ang ating Panginoong Hesukristo ang ipinakilala na tagapamagitan sa Diyos. Kaya tama na diretso lang. Pero yung aral nila na kailangan nakasulat sa Biblia, meron ba talagang mabasa natin sa Biblia, letra por letra, diretso kayo sa Diyos, huwag kayong mangungumpisal sa pari? Meron tayong nabasa sa Cebuano version, Ecclesiastes 5:6, ayaw ka mo kaulaw sa pagpangumpisal sa iyong mga sala, isugid kini sa pari sa Diyos, o mapasaylo ka mo. Malinaw naman ang ginagamit natin sa 2 Samuel na si Propeta David humingi ng kapatawaran kay Yahweh sa pamamagitan kay Nathan at siya ay pinatawad. Okay, ipatuloy natin ang kanilang diskusyon. Sa Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Michael at mga taga-subaybay, dito po natin mababasa sa unang Timoteo 2:5. Ito po ang pahayag. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya ang atin pong malalapitan upang tayo tulungan na ipanalangin sa Diyos para mapatawad ang ating kasalanan ay walang iba po, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lang po ang ating tagapamagitan sa Diyos. Okay, totoo naman ang ating Panginoong Hesukristo ang tagapamagitan. Ngunit, kung ang ating tanggapin sa Colosas 1:18, ang ating Panginoong Hesukristo ang ulo, ang Iglesia ay kanyang katawan, ang tatanggapin lang natin ang ulo, walang katawan, ay parang manananggal na yan. Ulo lang, walang katawan. Di ba ba? No? So, kung si Kristo ang ulo at ang Iglesia ay katawan, unang Korinto 14:33, ito'y tinatawag na Iglesia ng mga santo. Meron ba sa Biblia at sinabi ba, malinaw ba na mabasa sa Biblia na sinabing, huwag kayong lumapit sa mga santo, huwag kayong lumapit? Wala. Sila lang ang nagsabi niya. Sa Diyos. At tinitiyak ni Apostol Pablo, isang tagapamagitan natin sa ating Panginoon Diyos. Pero, ganito rin ba ang aral o doktrina na itinuturo ng simbahang Katoliko? Hindi, kapatid na Michael. Sapagkat napakarami nilang tagapamagitan na pwedeng lapitan upang sila raw ay ilapit sa Panginoong Diyos. Baka sabihin nila, nagbibintang tayo. Basahin natin sa kanilang aklat. Dito po sa Katisismo, pahina 16, at ganito po ang ating mababasa. Ako'y makasalanan. Ako'y magkukumpisal sa ating Panginoong Diyos na makapangyayari sa lahat. Kay Santa Mariang Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista at sa mga santos apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, at kay San Agustin, ama natin, sa lahat ng santos. At sa iyo, Padre, nagkasala ako sa panimdim, sa pagwika at sa paggawa. Ako nga ni sala, ako'y makasalanan. Sala nga akong lubha. Kaya nga yata nananalangin ako kay Santa Mariang Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista, at sa mga santos apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, kay San Agustin, ama natin, at sa lahat ng santos na ako'y ipanalangin nila. At ikaw naman, Padre, ako'y ipanalangin mo sa ating Panginoong Diyos. Yamang kahalili ka ng Diyos dito sa lupa, ako'y kalagan mo sa kasalanan ko at parusahan mo ako. Amen, Jesus. Kaya napakarami po na itinuturo ng Iglesia Katolika na kanila pong tagapamagitan at yan ay labag po sa nakasulat sa Biblia. Itong aklat na ito ang ginagamit at sabi ni Bobby Fernandez sa pahina 16. Dito po sa Katisismo, pahina 16,
At ganito po ang ating mababasa. Sabi ni Bobby Fernandez, napakarami po na itinuro ng Iglesia Katolika na kanilang tagapamamagitan batay sa aklat na ito na katisismo. At kung balikan natin, ang sabi niya sa pahina Po sa katisismo, pahina 16, at ganito po ang ating mababasa. Ako'y makasalanan. Ako'y magkukumpisal sa ating Panginoong Diyos na makapangyayari sa lahat. Kay Santa Mariang Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista at sa mga santos apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, at kay San Agustin, Ama natin, sa lahat ng santos. At sa iyo, Padre, nagkasala ako sa panimdim, sa pagwika at sa paggawa. Ako nga ni sala, ako'y makasalanan. Sala nga akong lubha. Kaya nga yata nananalangin ako kay Santa Mariang Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista, at sa mga santos apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, kay San Agustin, Ama natin, at sa lahat ng santos na ako'y ipanalangin nila. At ikaw naman, Padre, ako'y ipanalangin mo sa ating Panginoong Diyos. Yamang kahalili ka ng Diyos dito sa lupa, ako'y kalagan mo sa kasalanan ko at parusahan mo ako. Amen, Jesus. Basahin natin sa kanilang aklat. Dito po sa Katisismo, pahina 16. Sa pahina 16. Pero habang binabasa niya, ipakita ko sa inyo ang naturang aklat sa pahina 16. Kung yun ba talagang binabasa, pero napakinggan ninyo na ang ginagamit nila pahina 16. Ngunit ipakita ko sa inyo, pahina 16, kung talagang ang binasa niya ay nandyan ba sa pahina 16. Basahin natin sa kanilang aklat. Dito po sa Katisismo, pahina 16, at ganito po ang ating mababasa. Ako'y makasalanan. Ako'y magkukumpisal sa ating Panginoong Diyos na makapangyayari sa lahat. Kay Santa Mariang Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista at sa mga santos apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, at kay San Agustin, Ama natin, sa lahat ng santos. At sa iyo, Padre, nagkasala ako sa panimdim, sa pagwika at sa paggawa. Ako nga ni sala, ako'y makasalanan. Sala nga akong lubha. Kaya nga yata nananalangin ako kay Santa Mariang Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista, at sa mga santos apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, kay San Agustin, Ama natin, at sa lahat ng santos na ako'y ipanalangin nila. At ikaw naman, Padre, ako'y ipanalangin mo sa ating Panginoong Diyos. Yamang kahalili ka ng Diyos dito sa lupa, ako'y kalagan mo sa kasalanan ko at parusahan mo ako. Amen, Jesus. Kayo ang humatol. So, ipinakita ko sa inyo ang video tungkol sa naturang aklat na ginagamit ng mga ministro, katisismo. Ang binabanggit nila ay pahina 16, ngunit kung ipakita ko sa inyo ang pahina 16, talagang hindi iyan ang nakasulat. Bakit hindi yan nakasulat sa pahina 16 na binanggit niya? Hindi yan mabasa sa pahina 16. Makita niyo sa video. Okay, baka sasabihin lang, maling-mali ang nakasulat sa aklat na lumapit kayo sa mga santo, wala yan sa Biblia. Wala ba yan sa Biblia? Okay. Latina Vulgata, Biblia. Tingnan po natin. Sa Job, Kapitulo 5, versikulo 1, ano ang nakasulat? Lumapit kayo sa isa sa mga santo. Meron pala sa Biblia. Meron ba sa Biblia na huwag kayong lumapit? Hindi naman tayo tutol sa sinabi nila na ang ating Panginoong Hesukristo ay tagapamamagitan. Pero hindi naman ibig sabihin na siyang tagapamamagitan bilang ulo ng iglesia at ang iglesia na kaniyang katawan, bawal na ang paglapit sa mga santo. Wala tayong mabasa na ganyan. Yeah? Pero baka sasabihin nila, ano tong doktrina na nakasulat? Tandaan niyo, sabi ni Mr.
Bobby Fernandez nasa pahina Basahin natin sa kanilang aklat. Dito po sa Katisismo, pahina 16, at ganito po ang ating mababasa. 16. Pero ipinakita ko sa inyo ang video, yung binasa niya, wala sa pahina 16. At batay sa binasa niya, lalong mali, siguro sasabihin ng mga ministro, lalong maling-mali ang turo ng Iglesia Katolika nang nakasulat sa katisismo ninyo na ang may akda ay isang paring Katoliko ni si Father Luis de Amasquita, na ikaw man, Padre, ay kahalele ka ng Diyos dito sa lupa. At ikaw naman, Padre, ako'y ipanalangin mo sa ating Panginoong Diyos. Yamang kahalili ka ng Diyos dito sa lupa. Ako'y kalagan mo sa kasalanan ko at parusahan mo ako. Amen, Jesus. Baka sabihin nila, maling-mali na yan. Wala ba sa Biblia na siya nagiging kahalili ng Diyos? Sa 2 Corinto, Kapitulo 5, versikulo 20, sabi ni San Pablo, kaya nga, kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami na nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagsundo kayo sa Diyos. So, iyon ang malinaw na talata batay sa binasa na sabi niya pahina 16, at hindi naman natin makita sa pahina 16 na sinasabing ikaw man, Padre, sapagkat San Pablo'y pare, hindi ministro, pare siya batay sa mabasa natin sa Roma Kapitulo 15 versikulo 16, at sabi ni San Pablo, ulitin natin, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Malinaw. Ito ang prueba sa tinatawag na sa binabasa ni Bobby Fernandez na ikaw man, Padre, ay kahalili ka ng Diyos dito sa lupa. Ngayon, balikan natin yung tinatalakay nila na sabi nila, dumiretso lang si San Pablo ba na isang pare batay sa nakasulat sa Roma Kapitulo 15 versikulo 16. Meron bang mga pagkakataon na sinulat niya na siya'y nagpatawad sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo? Okay. Tingnan po natin at ating babasahin ang 2 Korinto Kapitulo 2 versikulo 10. Ito ang mabasa natin. Ang sinumang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko sa harapan ni Kristo, alang-alang sa inyo. Okay, kung yung argumento nila ni Mr. Bobby Fernandez at Mr. Michael Sandoval na dapat dumiretso na kayo sa Diyos, baka sa pagsulat nito at sa pagsabi nito ni San Pablo sa kanyang panahon, kung ang dalawang mga ministro ni Manalo ay nandoon, siguro ang sasabihin nila, aba, hindi tama, maling-mali yan. Sapagkat dapat wala kang papatawarin. Dapat diretso na silang humingi ng tawad sa Diyos at hindi na sila dadaan sa inyo. Sa Biblia ba, meron ba mga naniwala at nangumpisal? King James Version. Ito po ang ating mabasa sa Gawa Kapitulo 19 versikulo 18.
King James Version. Ito ang ating mabasa. Okay. And many who had believed came confessing and telling their deeds. Marami sa mga naniniwala nagsidatingan at sila'y nangungumpisal sa kanilang mga ginagawa. King James Version ito. Pero sabi nila, hindi naman, letra por letra mabasa sa pare. Bakit? Yung Ecclesiastes 5:6 sa Cebuano, ayaw kaulaw sa pagpangumpisal sa inyong mga sala, isugid kini sa pare sa Dios aron mapasaylo kamo. O, tinaw mga binating kigalaan, malinaw na malinaw.